Payong lang ni Diskaya yung 30 million. Magkano ang nakuha? Magkano ang chopper ni Saldico? Huwag mong sabihin mas mahirap pa si Tambi kay Saldi. Kung si may private jet, may chopper, si Saldico, ano pa si Tambi? Alam nyo ba kung magkano isang bahay dyan sa McKinley Hills? Pero itong ginagawa nila, Tambi, ito ay pag-iwas doon sa mastermind. Nililigaw nila itong problema sa corruption. Nagkakaroon sila ng dinadivert lang. Ito po, isa sa diversion nila. Ipapakita ko po sa inyo. Ito, si Cheese, naalala ninyo. 'Di ba? Si Cheese ang tinuturo dahil meron daw nag-donate sa kanya. Ito ang sinabi. Senator Cheese Escudero has filed manifestation before the COMELEC explaining that 30 million campaign contribution. Isipin mo, 30 million lang sinisilip. Dahil may nag-contribute sa kanya. Campaign contribution he received from a contractor during his 2022 senator. 30 million. Oh, I know, malaki yan para sa akin. Para sa ating mga ordinaryong Pilipino, malaki yan. Pero 30 million lang, contribution. Ilan ba? Magkano ba ang nawala sa Ghost Project? Alam nyo ba kung magkano ang bahay dyan sa Forbes? 10 bahay daw meron siya sa Forbes. Tingnan nyo kung paano sila mag-divert ng issue. Ginamit pa si Cheese Escudero. Alam nyo kung bakit? Kasi si Cheese Escudero nanindigan. Mali ang ginawang impeachment ng Kamara kay BP Sara. Pangalawa, nilagay niya si Marcoleta na tama ang pag-iimbestiga. Napalakad niya sa maganda ang Senate. Look at this. I-compare mo si Cheese Escudero kay Tito Soto. It's just like night and day. Abogado, noontime show, tingnan nyo anong nangyari sa Senado. Nawala lang si Cheese. Anong nangyari? Nilagay si Ping Lacson, naging circus. Ang ayos nung pamamalakad ni Cheese. Nakita nyo kung paano nila pinag-explain sa taong bayan na mali ang impeachment. Hindi lang yun, hindi po dahil tayo DDS. Pero kasi alam nila it's unconstitutional. Yan nga rin ang sabi ng Supreme Court di ba? Isipin mo kung sinimulan nila impeachment tapos sasabihin ng Supreme Court, magkakalabo-labo. Alam niyo ni Cheese, abogado. Ito si Tito, pambihira naman kayo. Papalitan nyo ng isang komedyante yung abogado. Kaya dinadivert. Alam natin His camp insists that the donation was legal. Legal po yung donasyon. Fully declared. Alam. Hindi lang legal. Alam ng gobyerno ni Marcos. Ng gobyerno. And in accordance with the long-standing practice. Sistema na. Tradition na. Ibig sabihin, ino-observe. Ibig sabihin, lahat po, halos ng mga politiko, pag yung ginawa ni Cheese ay ginagawa din ng ibang politiko. Kaya nag-file sila sa COMELEC. This is obvious. Kung si Cheese ba hinimod yung puwet ni Bongbong Marcos? Kung si Cheese ba hinimod yung puwet ni Tambi? Kung si Cheese ba ginaya yung pinklawan na kinain yung tae ni Marcos? Sa tingin ninyo, sisilipan si Cheese? Hindi. Dahil si Cheese nanindigan. Yan ang totoo dyan. Another diversion tactics lang yung ginagawa kay Cheese. Ang problema ninyo, malinis yung tao. Kaya hindi nyo madiin Isipin nyo, pati 30 million pinatulan nyo. Kung hindi ba naman kayo kaliwat kanang ungas, talagang noon-time show yan. Pambihira, Senado, ginawa nyong Itbulaga animal. Di ba? Ito, tingnan nyo to. Kasi, tatandaan po natin. Ito, paalala ko Ito, malaki po na itulong nito
sa akin, no? Sabihin na lang natin sa akin at sa mga kakilala kong kaibigan. Alam nyo, gawain po ng demonyo 'yan. Makinig po tayo mabuti. Ang demonyo, hindi niya kailangang gawin kang mamamatay tao. Hindi kanya kailangan gawing maging adik. Hindi kanya kailangan gawing magnanakaw. Ano lang ang kailangan ng demonyo? I-divert yung attention mo away from God. That is enough para magkaloko-loko yung buhay mo. Dahil may connection. If you have no personal relationship with God, okay na yan sa dyablo. Okay na yan sa demonyo. Magkakaloko-loko na buhay mo. Susunod niyan, nambababae ka na. Susunod niyan, lasenggo ka na. Susunod niyan, magnanakaw ka na. Susunod niyan, adik ka na. Same thing dito. Gawain ng demonyo. Hindi nila kailangan gawin kang masama lang. Ang importante, ma-divert. Alam naman nila hindi tatayo sa husgado at sa taong bayan. Yang cheap shot na ginawa nila kay Cheese. Yang 30 million na yan ay a cheap shot. Alam nilang walang maniniwala dyan. Kaya lang nila yung ginawa para may divert yung atensyon. Mapunta ang problema sa Senado, maalis sa Congress, sa Kamara. A devil's tactic. Maalis lang sa mastermind. Kaya tayo mga banateros, mga banateras, focus po tayo dun sa mastermind. Huwag tayong papalig sa distraction nila. Huwag tayong papanig sa distraction ng dilim. Mag-iingat po tayo. Next po, tingnan natin ito. Ito po yung isang ebidensya na gusto kong ipakita po sa inyo na dito, talagang makikita natin ang sabwatan ni Tamby at ni Bongbong Marcos. Kaya nga, ito yung sinasabi ko kay Cheese, dinivert lang yung problema kay Cheese para matanggal si Cheese as Senate President at mapaupo niya yung dalawang komedyante dyan, si Tito Soto at saka si Lacson. 'Di ba? Kasi papunta na ron. Papunta na kay Bongbong Marcos ang investigasyon. Ito, tingnan po ninyo. Magkasabot yung magpinsan. Ito po yung ebidensya. This is public records, ha? Tingnan ninyo, yung budget of House of Representatives. Sa Kamara po ito. At saka sa Senado na rin. Noong 2011, ang budget ay 4.6. Ang napagkasunduan ng House Chamber at yung Senate Chamber version. Pero pagdating sa GAA, yung final budget signed by the President, yung pinirmahan ng Presidente, 5.2. So tumaas ng 13%. Hindi po si ano po ang nakaupo dyan? Si Gloria ba? 2013 si Pinoy, 5.86, naging 6.36, 8.5%. Pinoy na. Ito panahon ni PRRD. 9.6 ang napag-usapan. Magkano ang pinirmahan ng presidente? 9.6. Magkano nadagdag? 0. Makikita nyo. Magkano ang insertion nung 2011? 610 million. Nung 2013, 500 million. Nung 2017, nung nakaupo si PRRD, 0 million ang naidagdag na insertion. Nung 2019, ang napagkasunduan, 12.74. Ano pinirmahan? 12.75. Ilan lang ang tinaas? 0.08, niwala pang 1%. Magkano lang ang insertion? 10 million. Noong 2022, 25.5 million. Ang pinirmahan ng presidente, 25.5 billion. Ilan ang tinaas? 0%. Ilan ang insertion? 0%. Punta tayo nung panahon ni Bongbong Marcos sa pangunguna ni Martin Romualdez. 2023, ang napagkasunduan, 21.5 billion.
Ay, hindi, ito. Si ano pa to? 22. Si ano pa yan? Si PRRD. Punta tayo sa 2023. 15.97 billion. Oh, sa Senate Chamber 16.1 billion. Magkano final budget na naapruban? Pinirmahan ng presidente 28 billion. Konti na lang, doble na. Magkano ang tinaas na pinirmahan mo Bongbong Marcos? 75% billion. 75% ang itinaas. Magkano insertion? Ha? 12 billion. Nakita mo na? Ang difference mo kay PRRD? Pinirmahan mo yan. Sa pangunguna ng pinsan mo. 2024, 16 billion ulit. Magkano pinirmahan ng presidente? 28 billion. Ilan ang itinaas? 77%. Magkano in-insert mo? 12 billion ulit. Ganyan. Ha? Pinirmahan mo yung Bongbong Marcos. 2025, 16 billion ang dito sa House Chamber tsaka sa Senate. Magkano pinirmahan mo Bongbong Marcos? 33 million. Ng teteng. Lokohan to. Mas malaki pa yung pinirmahan mo dun sa Senate Chamber version. Magkano lang? 33. Ay, 16. Pinirmahan mo 33. 105% ang itinaas ng insertion. Magkano in-insert mo Bongbong Marcos na pinirmahan? 17 billion. Tingnan mo. Diyan pa lang malinaw eh. Tapos sisilipan nyo si Cheese. 30 million. Billion to, insert nyo. Tapos sisilipan ninyo si BP Sara. 150 million confidential funds. Hindi ko po gawa-gawa yan ha. Inilabas po yan. Nilabas po yan ni Sas. Kaya nga, nung nakita ko to, sabi ko, dito pa lang eh. Kung mag-iimbestiga talaga yung ICI, tutumbok to kay Tambi tsaka kay Bongbong eh. Kung mag-iimbestiga na maayos yung ombudsman, tutumbok to dito. Hindi mo na kailangan maging abogado eh. Huwag ka lang maging bias. Mauunawaan mo to.